water, ang tubig na buhay. Ang ating text po ay nasa Juan chapter 4, verse 13 to 14. Sa Tagalog po, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Bigyan ko lang po kayo ng konting background doon sa John 4:13 to 14. Ito po yung paglalakbay ni Jesus at kasama yung kanyang mga disciple at nakarating sila sa lugar ng Samaria, doon sa bayan ng Sicar, kung saan nandoon po yung lugar na pinamana ni Jacob kay Jose, kung saan yung balon na nandoon. So, naglalakad sila, Jesus, at napagod si Jesus at naupo siya sa tabi ng balon at ang kanyang mga disipulo ay pumunta sa bayan upang bumili ng pagkain. Sa paghihintay niya sa katanghalian noon ay napagod siya. May isang Samaritana na mag-igib doon sa balon na yon. At talagang sinabi ni Jesus sa kanya, pwede bang makiinom? At sinabi ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, dahil parang hindi allowed na makipag-usap ang isang Samaritana sa isang Hudyo, at talagang alam mo yun, hindi parang ayaw sinabi na hindi nakikihalubilo yung mga Hudyo sa mga Samaritano. Pero sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Sumagot ang babae, Ginoo, malalim ang balon na ito at wala ka namang pangsalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa kanila ng ninunong si Jacob. At talagang dito siya uminom at ang mga kanyang mga anak at ang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung tubig po is pagliteral na sinabi, is sariwa, dumadaloy, hindi stagnant na tubig mula sa bukal o ilog. Pero sa biblical na salita, ang tubig na buhay ay tumutukoy ito sa pagdaloy ng tubig, sumisimbolo sa banal na espiritu at kay Jesucristo mismo na nagbibigay buhay na walang hanggan at espiritual na kasiyahan. Saan ba nanggagaling yung tubig na buhay? Sino ba ang nagbibigay nito? Yung number 1, si Jesus, di ba? Siya ang source ng tubig na buhay. Sabi sa John 4:10, sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Amen. When you receive salvation, naniwala at nakilala natin si Jesus. Naunawaan natin ang ginawa ni Jesus sa krus. Kaya tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. After mo ma-receive ang salvation, nag-iba ang feeling mo. Lahat ng bigat sa puso mo, lahat ng problema ang inisip mo, ay biglang nawala. Nagkaroon ka ng peace of mind. Kung sa isang drum, ay hindi ito napupuno ng tubig dati. Pero when you meet Jesus, nag-uumapaw yung tubig sa drum na yon. Dahil naramdaman mo ang yung love, yung peace, yung joy na meron kay Jesus na ibinigay ni Jesus. Yung dati di ka marunong magpatawad, pero ngayon nauunawaan mo na kung paano magpatawad. Dahil pinatawad ka din ng Diyos. Nauunawaan mo na rin kung paano magmahal sa mga taong gumawa sa iyo ng masama. Na dati, pag may gumawa sa iyo ng masama, kinikurse mo pa sa sobrang galit mo. Nagkakaroon ka ng kagalakan at peace sa kabila ng pinagdadaanan mong pagsubok. Natutunan mo ng tumanggi sa mga alok ng mundo, tulad ng pag-inom, kahit kinukonvict ka ng Holy Spirit na mali yun. Every time na napapagod ka sa buhay mo sa mga pinagdadaanan mong trials, iiyak mo lang sa Lord. Gumagaan na ang pakiramdam mo.
at binibigyan ka ng lakas para magpatuloy uli. Yung mga hirap na pinagdaanan mo lagi, sinasabi sa'yo na laging may pag-asa, na pag may hirap kang pinagdaanan ay mayroong ginhawa ding kasunod. Nauunawaan mo rin na lahat ng trials ay lagi tayong victorious dahil napagtagumpayan na ito ng Panginoong Hesus sa krus. At lahat ng trials na pinagdaanan natin ay laging kasama natin ang Diyos. At laging may lesson tayong nakukuha. Nagiging mature tayo sa ating faith dahil sa ating pagsunod sa ating Diyos. Unti-unti nating nauunawaan ang bawat nangyari sa buhay natin. At pinipili na nating sumunod kahit mahirap, kasi alam nating may kasama tayong Jesus na tutulong sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Nagkakasala man tayo araw-araw, pero pinipili nating humingi ng tawad. At agad naman tayong pinapatawad dahil mabuti ang Diyos. Amen. At dahil ang source ay si Jesus, siya ang nagbibigay buhay, nagbibigay ng tubig sa atin araw-araw. Nagkakaroon tayo ng eternal life, which is yung number 2. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung gift of God na which is through Jesus Christ. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon at hindi ito nagbabago. Simula pa ng likhain ng mundo, di tulad ng tao na may kondisyon at limitasyon. Simula nang nagkasala sina Eva at Adan, nandoon pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at nakaplano na papaano mapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa sangkatauhan. Kaya upang mapakita ng Diyos ang kabutihan at pag-ibig niya sa sangkatauhan, ay pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Sinabi sa John 3:17, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at magkaroon ng kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Ang eternal life ay nagsisimula ng sumampalataya tayo kay Kristo. Sabi sa John 3:36, ang sino mang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Dito ay secured na tayo kasi meron tayong eternal life na secured na tayo na sa heaven ang punta natin. After natin, 'di ba, sa mundong ito, mawala sa mundong ito, talagang alam mo yung nakasulat na yung ating pangalan sa Book of Life. Na talagang secured na. Wala ka hindi ka na matatakot, hindi ka na mag-aalangan dahil alam mo na sa heaven ang punta mo. Kaya dahil dito ay connected tayo sa Panginoon. Number 3, nagkakaroon tayo ng eternal life, 'di ba? Nagkaroon tayo ng eternal life. Nagkakaroon tayo ng eternal satisfaction. Sabi sa Pahayag 7:16-17, hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. 17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Nung tayo ay di pa believer, marami tayong mga gustong makamit. Marami tayong ninanais sa buhay. Gusto natin ng magandang bahay, magandang trabaho, maraming pera, at pag nakakamit na natin ang mga nais natin, ay hindi pa tayo nakukontento at masigit pa ang gusto natin. Minsan sa trabaho, pag devoted tayo sa trabaho, hindi tayo nai-increasean. Naghahanap tayo ng mas malaking sahod. Minsan, may pinapangarap kang cellphone, pinag-iipunan mo iyon at nabili mo. Pero pag nagsawa ka na at may bagong labas na namang model, balak mo na namang bilhin iyon. Sa madaling salita, hindi tayo nakukontento sa mga bagay na meron tayo.
Pero nang nakilala natin si Jesus, naunawaan natin ang lahat ng nangyari sa krus na ginawa niya. Nauunawaan natin ang kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya. Doon nagsimula na tayo pinatawad ng Diyos Ama, nilinis tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Binago ang ating isip at puso at patuloy na aayusin. Kung dati wala tayong satisfaction sa mga bagay na meron tayo, pero nang sinuko natin ang ating buhay sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, natuto tayong kontento, natuto tayong magmahal ng di naghahanap ng kapalit. Natuto tayong magmahal sa mga taong di ka mahal-mahal. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon. The way tayo magdesisyon, the way tayo magsalita, natututunan natin disiplinahin at na-appreciate natin yung mga bagay na binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi na tayo nagfo-focus sa mga material sa mundong ito, kundi sa bawat maliit hanggang sa malaking biyaya na bigay ng Diyos sa atin ay pinagpapasalamat natin iyon. Kapag nagdasal tayo ng pagkalooban tayo ng trabaho, grateful tayo kasi alam natin na bigay ng Lord yun. Nagsisikap tayo na maging maayos ang ating performance. Nagtsatsaga tayo sa mga taong mahirap turuan, mahirap pakisamahan, at mahirap mahalin. Kasi binamahal natin kung ano yung trabahong binigay sa atin ng Diyos. Dahil binigay sa atin ang trabahong iyon, alam natin may purpose. Sabi sa Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Hindi na tayo tulad dati na pag di tayo masaya sa isang company, nagre-resign na agad tayo. Minsan nakaka-experience tayo ng sakto lang sa isang araw ang grasya ng Lord. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi nakaka-survive tayo sa bawat araw. Na kahit sardinas lang ang nakahain sa lamesa, thankful ka. Kasi alam mo, bigay ng Lord yun. Yung iba, naghahalukay pa sa basurahan para may pambili ng pagkain. Hindi tulad dati pag sardinas ang ulam. Nagre-reklamo ka at bibili ka ng masarap na alam mo kung ano yung gusto mo. Sabi sa Korinto 2, sa 2 Corinto 12:9, ganito ang kanyang sagot. Sorry, naiyak ako. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ika'y mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Dati, naghahanap tayo ng pagmamahal sa tao. Sa tatay, sa nanay, kapatid, or kaibigan, iba-ibang pagmamahal ang hanap natin. Kesyo di tayo na-appreciate bilang anak. Kesyo mas mahal si ate or si kuya. Puro na lang sila. Paano naman ako? Hindi ba nila ako mahal? Yun ang minsan tanong natin. Pero nang makilala natin ang Panginoon, ito ang bumuo sa ating pagkatao na masasabi mong si Jesus ay sapat na sa buhay ko. Si Jesus ang nagpuno ng pagmamahal na hinahanap natin sa iba. Mahal ako ni Jesus. Kahit ganito lang ako. Ang tao may standard na hinahanap para mahalin ka. Pero si Jesus, kahit ikaw na pinakamasama, mamahalin ka niya at mahal ka na niya. Hindi mo pa man siya hinahanap, pero hinanap ka niya para ibigay ang love na deserve mong maranasan. Kung sa tingin mo, hindi ka mahal ng mga taong mahal mo, lumapit ka lang kay Jesus dahil siya ang nagmamahal sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Amen. Maraming mga bagay at pangyayari ang di tayo nasasatisfy dati. Pero ngayon, na kay Kristo na tayo. May satisfaction dahil alam natin na kahit anong hirap na ating nararanasan sa mundong ito, ay lagi nating kasama ang Panginoon. Amen. Glory to God.
Salamat sa Panginoon sa mga salita na ito dahil alam mo yun, ginawa ko ito last November pa. At praise God dahil sinabi ng Panginoon kay Tita Vicky na ako na at ito yung time para ma-share ko dahil nung habang ginagawa ko ito, excited ako kasi gusto ko ma-share sa inyo kung gaano kabuti yung pagmamahal, ano yung nararamdaman ko ng pagmamahal ng Panginoon sa akin at naway i-declare na maramdaman nyo rin yung pagmamahal ng Panginoon. Hanapin nyo yung pagmamahal ng Panginoon. At yung conclusion po natin, share the living water. I-share lang natin kung ano yung nararamdaman natin, paano tayo binago ng Panginoon, paano natin nakilala ang Panginoon, ano yung pagbabagong ginawa niya, ano yung mga pagkilos, lahat-lahat ng kabutihan ng Panginoon. I-share lang natin para makakilala din sila sa Panginoon. Ayun lang po, glory to God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyong mga salita. Salamat po, Lord, sa revelation, sa pagmamahal mo, Lord, sa bawat kabutihan na patuloy mong pinararanas sa amin. Salamat sa walang hanggang pagmamahal, Lord. Tunay, Lord, na anuman po, Panginoon, yung mga hinahanap namin, Panginoon. Salamat dahil sa iyo namin natagpuan yung tunay na pagmamahal. Marami kami mga pagkukulang, pero salamat. Dahil ikaw po ang nagpupuno, Panginoon, Lord, ng pagmamahal, Lord, na hinahanap namin. Sa iyo lang ay sapat na, Panginoon. Patuloy, Lord, na sa bawat sitwasyon na aming pinagdaraanan. Maraming salamat dahil dito po kami tumitibay, Lord, sa aming pananampalataya na hindi kami nag-iisa, Panginoon. Na lagi ka nariyan, gumagabay sa amin, tumutulong sa amin, nagbibigay ng kalakasan para magpatuloy. Maraming salamat po, Lord, sa bawat sitwasyon, Lord. At patuloy po, Lord, na sa bawat isa, Panginoon, na nakarinig ng iyong mga salita, Lord. Tunay, Panginoon, tulungan mo, Lord, sila, Lord, na maisa puso, Panginoon, at maisa buhay, Panginoon, at ma-share na napakabuti mo, Lord, na ma-share ang bawat pagmamahal mo na ibinibigay sa amin, Panginoon. Salamat po sa bawat blessing na aming nare-receive sa bawat araw. At patuloy po, Lord, na tulungan niyo po kami, Lord, na mag-grow pa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na hanapin lagi ang presensya mo, Panginoon. Ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan lamang sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po, Lord, sa patuloy na kapatawaran, sa patuloy na paggabay, sa patuloy, Lord, na pagtulong sa amin na makaahon sa bawat hirap, sa bawat sakit, sa bawat pinagdadaanan namin. Maraming salamat at patuloy ko, Lord, na ilalapit sa iyo, Lord, si Sis Kat, Panginoon. Lord, patuloy po, Lord, na kayo kumilos, patuloy, Lord, na tulungan mo si Sis Kat, Lord. Lahat po, Panginoon, ng kanyang mga takot, pag-aalala, Lord, lahat ng kabigatan, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, Lord, na i-renew mo ang kanyang isipan upang sa kayo, Lord, makita, maramdaman, at mahanap niya, Panginoon, ang kanlungan, ang presensya na nagmumula sa iyo, Lord, na sa iyo, sapat na, Panginoon. I declare healing kay Sis Kat, Panginoon, lahat po, Lord, ng kanyang nararamdaman, Lord, sa kanyang buong katawan, simula ulo hanggang paa, Panginoon. I declare healing by the blood of Jesus. Lahat po, Lord, ng mga sakit-sakit na yan, lahat ng mga virus, infection, Lord, lahat po ng atake ng kaaway sa kanya, Lord, sa bawat sakit, Lord, maliit man hanggang sa malaki, Lord, nararamdaman man niya o hindi, anuman po, Lord, I declare, Panginoon, Lord, restoration ng kanyang body, Lord. I declare, Panginoon, na maayos ang bawat internal organs niya in the mighty name of Jesus. I declare, Panginoon, Lord, na patuloy mo siyang tulungan, Lord, na maging strong pa, Panginoon. Tulungan mo siya, Lord, na sa bawat araw, patuloy po, Lord, na ikaw po ang kanyang hanapin, Lord, sa bawat advice, sa bawat pagkilos, Panginoon ninyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na tulungan mo siya, Lord, na ikaw po ang kanyang akapin upang sa gayon mahanap at makita, Panginoon, ang tunay na kanlungan nagmumula sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. I declare healing kay Sis Kat, kay Zeus, Panginoon, at anuman po, Lord, yung mga nangyayari sa buong pamilya ni Sis Kat, Lord. I declare, Panginoon, na peace, Panginoon. I declare, Lord, na sa pamamagitan, Panginoon, Lord, ng pananampalataya ni Sis Kat, Lord, makikita, Panginoon, ng kanyang mga pamilya, Panginoon, ng pagkilos mo sa buhay ni Sis Kat, upang sa gayoy, Lord, patuloy po, Lord, na lahat po ng kanyang narinig, lahat po kanyang natutunan, Panginoon, na
ay patulungan mo siya, Lord, na ma-share niya ito, Lord, sa kanyang buong pamilya. I declare, Panginoon, na maayos din ang kanyang buong pamilya, Lord. Hipuin mo ang bawat puso ng bawat pamilya niya, Panginoon, Lord, simula sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang parents, mga kapatid, mga pinsan, Panginoon, at mga kaibigan, na nais, Panginoon, ni si Scott, Lord, na masyaran. Lord, bigyan mo siya ng boldness, Panginoon, at patuloy, Lord, na sa bawat salita, Panginoon, Lord, na lalabas sa kanyang bibig, ikaw po ang kanilang makita, maramdaman, at patuloy na mag-flow, Panginoon. Ikaw, Jesus, sa buhay ni si Scott, in Jesus' name. Salamat po, Lord, at patuloy, Lord, na ingatan mo, Panginoon, buong pamilya ni si Scott, Panginoon. Cover them with your blood, Panginoon. At patuloy, Lord, na naman pong atake ng kaaway sa bawat pamilya niya, Lord, ay protected ito in Jesus' name. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita at patuloy, Lord, na sa aming aming pakinig, Panginoon, ngayong mga oras na tulungan mo kami na ma-apply namin ito at ma-share. Maraming salamat po muli, Lord. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po.